Sa wakas mukhang matutuloy na yung paglipat ni Joshua Monson sa San Miguel Beermen. Ayon dito sa mga insiders, papayag na raw itong Titan Ultra na maging katrade nitong si Joshua Monson ay si Jeron Teng. Straight up itong mangyayaring trade at wala ng mga draft pick na kasama. So dire-diretso na itong si Joshua Monson sa San Miguel kapalit nitong si Teng. Sa ngayon kasi itong San Miguel Beermen, kung maaalala ninyo, una nilang sinubukang kunin itong si Joshua Monson. Ang kapalit si Wami Tiongson at si Chris Miller. Hindi pumayag itong Titan Ultra. Pero ngayon daw ang inoffer ng San Miguel ay ito ng si Jeron Teng. At mukhang papayag na itong Titan. Malaking bagay itong si Joshua Monson sa San Miguel dahil ito ay pwede na maglaro bilang point guard at pwede rin to na maglaro bilang small forward. So makakatulong yan sa rotation nitong si Coach Leo Austria. At syempre, alam natin ito si Monson kung kinakailangan namang umiscore niyan. Kayang-kaya nitong gawin dahil nakikita na natin ginagawa niya yan kapag ito'y naglalaro sa Titan Ultra. So sa tingin ko malaking bagay yung pag-acquire ng San Miguel dito kay Joshua Monson. Lalo na at ilang araw na lang ay mag-uumpisa na itong darating na Governor's Cup. Kaya as soon as possible, syempre kung ikaw ang San Miguel, gusto mo matapos na itong trade na to para naman itong si Monson ay makalipat na at makapag-practice na dito sa San Miguel Beermen. At yan talagang very important dito kung ikaw itong si Coach Leo Austria na as soon as possible magawan mo to ng paraan para maipakita naman na magiging ready na itong San Miguel dito sa mga ganitong klaseng developments. At syempre kung SMB gusto mo talaga na magkaroon ng isang complete lineup bago mag-umpisa itong Governor's Cup at magagawa mo yan kung nandyan na itong si Joshua Monson at hindi na kinakailangan pa na magkaroon ng additional trade sa kalagitnaan nitong darating pa na conference. Sinabi nitong si Blackwater coach at yung kanilang owner na meron daw 3 teams na interesado dito kay Cedric Barefield. Ito'y kinumpirma din ng agent ni Barefield. Hindi pinangalanan kung sino yung mga teams pero base do sa mga reports, no, malamang ang tinutukoy dyan ay itong Ginebra, itong Converge at baka itong Magnolia or TNT. Posible na TNT, Meralco at Ginebra yung nandyan or TNT, Meralco at NLEX. Ang maliwanag dito, ang pupwede na kumuha dito kay Barefield ay either SMC, MVP or Converge. Sinabi na ng San Miguel na hindi sila interesado dito kay Cedric Barefield. Hindi na natin matitiyak kung itong Ginebra interesado pa dyan dahil meron na silang RJ Abariento sa point guard. Itong Converge, posible na interesado sila although may lumabas na report dati sa spin na ayaw na raw ng Converge makuha to si Barefield dahil gusto nila na nandun sa lineup nila si Mikey Williams dahil baka magduduplicate lang ng roles yung mga nabanggit na players. So kung hindi nakasama dun sa pagpipilian itong San Miguel, Ginebra at itong Converge, MVP groups na lang yung natitira dyan, itong TNT, Meralco at NLEX. Kung sa bagay itong NLEX, no, kakukuha lang nila ng bagong point guard na si Evan Nelly. So baka hindi rin sila kasama dyan. So tignan natin kung ano magiging sitwasyon dito. Very interesting yan. At ayon doon sa agent ditong si Cedric Barefield, yun daw, meron doon sa 3 teams na yun, meron daw doon isa in particular na gustong matapos yung trade bago magsimula ang Governor's Cup. So sino kaya yon? Yan ngayon ang makikita natin dito. Kung sino talaga magpupursige na makuha itong si Cedric Barefield, lalo na at alam nila kung gaano kagaling ang nabanggit na player at kung gaano kalaking bagay kung ito'y mapupunta sa iyong team. Dahil alam natin na ito yung tipo ng player na pwedeng maging isang pagbabago sa malaking koponan. Ang TNT tropa naman daw ay kinukonsidera kung ite-trade nila itong si Poy Eram para naman dito kay Christian David ng Blackwater din. Kaya nung nabanggit natin itong Blackwater ang very much in demand pagdating dito sa trade season at hindi pa raw sumusuko ang TNT sa pagkuha sa nasabing player. So tignan natin kung mangyayari nga ito at ma-acquire nila itong si Christian David for Poy Eram. Ang unang offer daw ng TNT para dito kay David ay itong si Henry Galinato pero hindi tinanggap ng Blackwater. So ngayon daw mukhang ito si Christian David na at Poy Eram naman. Kaya nung na-report ng mga sports outlets, itong si Poy Eram ay nakarecover na mula doon sa kanyang injury. So ito ay 100% ready na maglaro at yan ang dahilan kung bakit ngayon siya ay gustong makuha ng nabanggit na koponan. Kung sakasakali nga na itong si Poy Eram naman ay makuha nitong
Blackwater Bossing. Parang reunion yan o return dahil naglaro na rin si Eram dati sa Blackwater at maganda naman ang kanyang pinakita. Ngayon, kung ikaw naman itong TNT, alam mo kung ba't mo gusto makuha si Christian David dahil isa yun sa mga pinakamahusay na mga players ngayon dito sa PBA at kahit na sabihin pa natin na medyo underperforming siya sa Blackwater, nakikita ng lahat yung potential nito kaya nga gusto talaga nila na ito'y masama na dito sa kanilang lineup. Ngayon, depende na lang yan kung papayag itong Blackwater dahil so far medyo nagre-resist itong Blackwater dito sa mga offers na nakukuha nila sa iba't ibang mga team. Kaya nga ito si Cedric Fairfield ang balita mukhang i-auto-renew yung contract. Unless of course, may matulog bigla na isang deal na mag-a-approve at mapapayag na agad itong Blackwater Bossing. So yan yung nakikita natin na posibleng mangyari dito kung sakasakali nga na matuloy ang nabanggit na trade. If ever na ito yung mangyari, sa tingin ko po pwede na yan. Dahil syempre kung ikaw naman itong Blackwater Bossing, magiging maganda rin yung oportunidad na i-trade mo ng mga nabanggit na players para makapag-start over ka. At sa TNT, syempre malaking bagay yung pagkuha dyan kay Fairfield. Ito namang si Coach Tim Cone ngayon ay of course alam natin, nagpe-prepare yan para doon sa susunod na laro ng Gilas Pilipinas. Pero itong Barangay Ginebra daw ay hindi rin tumitigil dito sa kanilang ginagawang pagprepara para sa mga susunod pa na mga games. At base doon sa mga report, mukhang ang gusto raw gawin nitong Barangay Ginebra ngayon ay kumuha ng isa pang big man para maisama doon sa lineup nila. At kabilang dito sa mga nakikita natin na po pwedeng makakuha ng Barangay Ginebra dyan ay itong si Raymond Almasan mula sa Meralco Bolts. Posible na itong si Almasan ay i-trade para dito kay Sonny Steele. Mangyayari dyan so isang medyo sabihin pa natin baguhan pa sa PBA na si Steele kapalit ang veterano na si Almasan. Sabagay, hindi naman ito nakapagtataka dahil itong si Raymond Almasan, isa naman yan dito sa mga veterano at syempre alam natin si Coach Tim Cone, preference niya talaga yung mga veterano para makatulong kaagad dito sa kanyang kupunan. Kaya hindi na ako magtataka kung talagang susubukan nila makuha agad-agad itong si Raymond Almasan para maging maganda yung rotation ng Barangay Ginebra. Kung sa bagay ito namang si Almasan, alam natin very capable yan na magbigay ng tulong at mag-deliver para sa kahit saang team dito sa PBA. Kaya naman talagang isa dito sa mga inaabangan natin yung pagdating dito sa Almasan dito sa lineup nitong Barangay Ginebra. At kapag nandiyan na si Almasan, iyon, magiging isa yun sa mga centers na makakatulong sa kanilang rotation. Plus alam natin na hindi naman matatawaran yung husay talaga nitong si Almasan pagdating dito sa pagbabasketball. Kaya nga itong si Raymond Almasan sigurado na magugustuhan niya ng Barangay Ginebra. Lalo na kapag dito nakita nila yung defensive skills nito. Si Almasan ay kilala din bilang isa doon sa mga top defensive players dito sa PBA. Kaya makakatulong talaga yan dito sa Barangay Ginebra lalo na dito sa mga susunod pa na mga matitinding games na magaganap sa Governors Cup. Shout out kay Ireneo Salangsang, kay Anthony Alon, Michael D, Romeo Conchada, Malyari Mascareñas, Katsakino Ducusin, Monde Guzman, RG Bueno, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, kay Joseph Pineda, Jonel Alagon at sa iba pa nating mga regular na mga supporter.